Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ibig sabihin ng pagsisi ay baguhin mo ang buhay mo. So, sa simbahan, when na-attend tayo ng sermon ng mga pastor or mga pare, sasabihin nila sa iyo, kung meron kang mga kasalanan, kailangan di ba sa Catholic, confession, di ba? Sa Christian, um, i- i-share mo or sabihin mo sa mga ibang believers ang mga kasalanan mo at uh, they'll pray for you, they'll bless you, and ma-forgive ang mga kasalanan mo. Now, akala natin, or yun ang sabi lang nila, ng preaching nila ng once nagawa natin yun, saved na tayo, or not only saved but nawala lahat ang mga kasalanan natin na confess natin. Hindi tama yun. Hindi ang preaching ni Jesus Christ yun. Si Jesus Christ, nasabi niya sa ibig sabihin ng magsisi ay baguhin ang buhay mo. So for example, isang believer addict sa yosi. Okay? So, every day, kunwari, isang pack of cigarettes siya. Okay? And hindi niya kaya tigilan. So, every day, patapos ng isang pakete ng nagamit niya, sorry siya kay Jesus Christ. Ay, oh Lord, patawarin mo ko na gawa ko ulit, nagawa ko. So, paulit-ulit. At the end of the day, always pray, Lord, forgive me. Tapos na-feel niya, napatawad na ako ni Lord Jesus Christ. Wala nang kasalanan ko. So then what happens? Next day, feel nila, wala mo na akong kasalanan. So, pag-yosi ulit. And then, yung cycle keeps happening over and over again. And, akala mo, yung tao yun, yung believer yun, okay, believer siya. Akala mo, pupunta siya sa langit? When mamatay siya, pupunta siya sa impyerno. And ang magugulat siya, nasabihin niya kay Jesus Christ, nagsisi naman ako, na-confess naman ako na kasala ko sa iyo, na hingi akong patawad. Bakit? Bakit nandito ako sa impyerno? And sasabihin ni Jesus Christ sa kanya, kasi hindi pagsisi talaga yun. Wala kang nabago sa buhay mo. See, an example of someone na nabagong niyang buhay niya is same thing, okay? Addict sa yosi. And natatempt siya ng mag-yosi. Okay? Sabihin niya, teka muna, hindi tama to eh. Hindi dapat mag-yosi ako eh. Alam ko masama to. So, try niya, so pray siya, Lord, tulungan mo ko. Lord Jesus Christ, alisin mo tong desire. And bibigay naman ni Jesus Christ sa iyo yan eh. Tutulungan niya ikaw. Yung problema lang natin is ayaw natin huminging tulong sa Kanya ng magbagong buhay. You know, tayo gusto natin hingi ng tulong kay Jesus Christ, mawala lahat ng kasalanan natin. Pero wala tayong gawa sa sarili natin. Parang, it's pretty much spoiled tayo. And that's what na-preach sa mga simbahan, mga pastor, mga pare, that hingi ka ng patawad, sabihin mo na yung dasal, okay ka na, wipe away na yung sins mo, pupunta ka na sa langit, may mamatay ka. Hindi yun.
Di tama yun. Kasi kailangan magbago kang buhay. So, when yung tao nahingi ng prayer, ng tulong kay Jesus Christ baguhin, mamaya bibigay ni Jesus Christ ng yung not only desire na alisin ang wala, ayaw niya, hindi, wag yan, punta ka doon sa simbahan doon or magbasa ka ng Bible, and then ito yung read this Bible first, tapos mamaya aba, tama pala, tapos mamaya sabihin nila, ano pa, Lord, ganun, meron akong tanong, then ayan na, it starts that relationship with the Lord Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin magkumbaba as a child. Sabi ko Jesus Christ, diba? Kailangan magkumbaba kayo katulad ng bata, ng mabait ng bata. Kasi mga matanda, ang dami nilang pride. Ayaw nilang sabihan sila ng anong nagawa nilang mali. Gusto nila sila ang sesermonan nila ng mga tao. Gusto nila silang bida. Diba? Pero kung meron silang mali, wag mo akong sabihin ng akong mali. You know? And yun ang pride. And that's why ang daming mga matanda na nabubuhay ng matagal. I'm not saying ganun, masama ang mahabang buhay. What I'm saying is, mahabang buhay nila, pero hindi nila na take advantage yung opportunity to glorify God to the fullest. Kasi nagawa nila anong akala nilang tama. Akala nila kalooban ng Diyos. But they never asked Jesus Christ, anong kalooban mo gawin ko? Hindi yung kalooban ko, kalooban mo. Hindi nilang, I never heard ang matanda, an adult, senior, sabihin sa akin yun, that makinig ako parati kay Jesus Christ. Anong gusto niyang gawin ko? Sila parati yung tama. Na alam ko, hindi papasok yun sa langit. Kailangan magkumbaba ka. At magsisi talaga sa kasalanan mo. Lahat. Transformation. Process yan. Hindi ng isang araw lang. Your whole lifetime. Iba diyan, maiksi na ang buhay nila pero pumasok sa langit. Katulad ni Jesus Christ. Katulad ni John the Baptist. Bakit? Kasi nagawa nila ang kalooban ng Diyos. Nakinig sila sa Kanya, kay Father God. And kung hindi nila alam, nagdasal sila. Lord, pakita mo sa akin anong kalooban mo. Gagawin ko. But, ngayon, yung era natin, halos walang mga taong gustong gawin yun. Itong gusto nila, akong bida. Alam ko anong kalooban ng Diyos. Nasabi sa Bible, yung mga experience ko sa buhay. Then one day, when mamatay sila, makita nila si Jesus Christ, sasabihin ni Jesus Christ, hindi kita kilala. Nagawa mo ang kalooban mo. Nakala mo kalooban ko. Punta ka sa impyerno.
Magugulat sila. So, itong video, warning to at reminder sa atin lahat. Kailangan magbagong buhay. Yun ang ibig sabihin ng magsisi sa lahat ng kasalanan natin. Hindi sa salita lang. Madali magsalita, pero yung gawa, meron ba? And especially mga Pilipino, madaming mga Pilipino, magaling magsalita, daming alam, pero sa gawa, saan? Yun ang importante. You combine the two, salita at action, glorifies God. So this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.